Ngayon ay malinaw na kung bakit nagsasagawa ng hiwalay na pagpupulong si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa mga komander ng mga korpus ng hukbo ng sandatahang lakas ng Ukraine matapos tanggalin sa tungkulin si kalihim ng depensa Fedorov. Hindi lang ito ulat tungkol sa harapan, kundi parang pangpili ng bagong punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ayon sa ulat ng Financial Times na may sanggunian sa isang mataas na opisyal ng administrasyon ng Ukraine, ang susunod na posibleng tanggalin ay si punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine, Alexander Syrskyi. Isinasaalang-alang ni Zelensky ang pagpapatalsik sa gitna ng pinakamalaking krisis sa pamunuan ng militar sa kanyang pagkapangulo ayon sa Financial Times. At ito ang kapansin-pansin. Isang linggo ang nakalipas, pinili ni Zelensky si Syrskyi, isinakripisyo si Fedorov at ngayon ay naghahanap na siya ng kapalit kay Syrskyi. Ano ang nagbago sa loob ng isang linggo? Maaring nakaapekto ang mga tao sa kalsada at ang mga protesta. Sa episode na ito, tinalakay kung paano naging kampanya laban sa punong kumander ang mga protesta para kay Fedorov at napilitang baguhin ng presidente ang desisyon, sino ang mga maaring pumalit kay Alexander Syrskyi at bakit ito posible. Isang malawakang paglilinis sa mataas na pamunuan ng militar at kung paano umaakma rito ang pinakabagong senyales. Ngayon, naghanda ang Russia na magmobilisa ng di bababa sa 500,000 katao. Alamin natin ito ng sabay-sabay. Ako si Alexi Pechi at hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscriber, kaya salamat kung magsasubscribe kayo. Tandaan, ilang araw lang ang nakalipas na pag-usapan natin ang pagbibitiw ni Mikhail Fyodorov. Sinabi ko na sa closed-door meeting ng Sluhan ng Bayan, sinabi ni Zelensky na dapat tanggalin sina Fyodorov at Syrskyi. Nagtataka tayo dati kung bakit si Fyodorov ang pinili at si Syrskyi ay nanatili. Ngayon, may inilabas na nakakagulat na balita ang Financial Times. Ayon sa mga source mula sa administrasyon ng presidente, handa si Zelensky na tanggalin din si Syrskyi sa posisyon, pero sa isang kondisyon lang. Kung makakahanap siya ng commander na makakapagbigay ng maayos, sabihin na nating walang abalang paglilipat ng kapangyarihan at sabay na mapanatili ang depensa sa buong linya ng harapan na may habang higit sa 1,200 kilometro. Ibig sabihin, hindi ito tungkol sa kung tatanggalin o hindi si Alexander Syrskyi. Hinog na ang desisyon. Ang tanong ay, paano hindi babagsak ang harapan kapag sabay na pinalitan ang ministro ng depensa at punong komandante ng sandatang lakas ng Ukraine? Kaya nga tinitipon ang presidente ng mga komander. Napapansin nating 2 araw ng sunod-sunod na isa-isang nag-uulat sa kanya ang mga komander ng iba't ibang korpus at rehimento ng hukbo. Ayon sa Financial Times, na yung weekend, nakikipagkita si Zelensky sa militar para pakinggan ng kanilang pagsusuri sa labanan at magsagawa ng panayam sa mga kandidato sa posisyon ng punong komandante. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng pakikinig ng ulat. Ayon din ito sa bersyon ng Financial Times. Panayam. Ibig sabihin, ito na yung pagkilatis na pinag-usapan natin. Batay sa mga Ukrainian source, gaganapin ang mga panayam sa mga kandidato sa Hulyo, 18 at 19 ngayong weekend. Bagamat, paalala ko lang, noong ika-17 ay may ilang mga pagpupulong na at si Zelensky ay nagbigay pa nga ng isang kawili-wiling pangako. Kinumpirma ni Zelensky na pinakinggan niya ang ulat ng mga komander sa pinaka-critical na direksyon at inanunsyo ang pagpupulong ng punong himpilan ng kataas-taasang punong komandante. At ngayon, narito ang mahalagang punto na diretsahang binanggit ng Financial Times at siyang bumabaliktad sa buong larawan ng nagdaang linggo, si Pico. Sinimulan lamang ni Pangulong Zelensky na isaalang-alang ang pagpapatalsi kay Alexander Syrskyi matapos nung Biyernes ng gabi, ang mga protesta dahil sa pagpapatalsi kay Mikhail Fedorov ay lumawak na naging mas malawak na kampanya laban sa punong komandante. Libu-libong mga Ukraino ang nagpunta sa harap ng gusali ng administrasyon ng Pangulo. Isa ito sa pinakamalalaking protesta sa mga nakaraang taon. Mga tao ng punong komandante. Syrskyi layas. At itong kalsadang ito, hindi ang mga intriga sa loob ng opisina. Ayon sa Financial Times, ito mismo ang naging dahilan kung bakit napaisip si Pangulong Zelensky na palitan ng punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ilang araw lang ang nakalipas, pumabor si Zelensky kay Syrskyi laban kay Fedorov. Sa katunayan, binaligtad ng lansangan ang desisyong ito ayon sa Financial Times. At para maintindihan kung bakit naging ganito ang lahat, balikan natin ng kaunti ang sinabi mismo ni Fedorov.
Paalula lang, sa briefing matapos siyang tanggalin, isiniwalat niyang si Alexander Sirski mismo ang nagultimatum sa presidente ng Ukraine. Pumili sa punong komandante o ministro ng depensa. Ayon kay Fedorov, iminungkahi niya kay Zelensky ang isang radikal na hakbang sa mga tauhan. Palitan pareho si punong komandante Sirski at si hepe ng General Staff Natov. Ibig sabihin, sabay na silang dalawa. Kapansin-pansin ang sinabi ni Fedorov, wala na tayong ibang paraan kung gusto nating talunin ang kalaban ng asimetriko at may pinakamababang kaswalti. At noon, ayon kay Fedorov, hindi sinuportahan ni Zelensky ang pagpapalit na ito. Ngayon, narito ang isang detalye na nagpapaliwanag kung bakit ang pagpapalit kay Sirski ay maaring hindi lang isang simpleng pagpapalit, kundi maging ganito. Masasabi ko, isang malawakang paglilinis o pagpapalit ng buong pamunuan ng sandatahang lakas. Alalahanin ninyo kung anong sinabi ni Zelensky sa isang closed-door na pagpupulong kasama ang paksyong Lingkod ng Bayan ayon sa datos ng Ukrainskaya Pravda at ito ang CP. Sa totoo lang, dapat sana ay tinanggal ko pareho sina Fedorov at Sirski, pero sa ngayon, hindi ko kayang tanggalin silang dalawa. Ibig sabihin, inamin mismo ng presidente na dapat palitan din ang punong komandante pero hindi niya magawa ito kasabay ng ministro ng depensa para hindi bumagsak ang lahat ng sabay-sabay. Pero malinaw na kasabay ng ministro ng depensa para hindi bumagsak ang lahat ng sabay-sabay. Ngayon, talagang tinatanggal na niya si Sirski. Kung maniniwala tayo sa datos ng Financial Times, luwikal lang napapalitan din ang buong grupo niya. Sa mga protesta, tinawag itong post-Soviet bloc, kabilang ang General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Kaya hindi na nakakagulat kung tuloy-tuloy ang chain reaction at mapalitan ang liderato ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Ano ang ugat ng sigalot? Maganda itong ipinaliwanag ng veteranong si Yuri Gudimenko, pinuno ng Anti-Corruption Council ng Ministry of Defense ng Ukraine. Aniya, ito ay CP, tunggalian ng batang teknokrata at general mula sa post-Soviet na paaralan ng militar. Layunin ni Fedorov na gawing digital ang lahat, sukatin ang mga commander batay sa datos at itutok ang hukbo sa teknolohiya at drone. Si Sirski, kinatawan ng lumang sistema, ay nagulat sa nakatataas na maayos ang lahat. Ayon kay Fedorov, tumigil na lang makinig sa isa't isa ang dalawang mundong ito. At dito, dapat nating alalahanin ang matinding pahayag ng dating Chief of Staff ng Azov na si Bogdan Krotevich. Ipinapaliwanag nito ang buong problema ng tinatawag na lumang paaralan na sinusunod ni Sirski. Narito ang kanyang sinabi. Noong simula ng 2024 tumigil na ang mga Ruso sa pagsisinungaling sa kanilang hukbo, pero tayo naman ang nagsimulang magsinungaling. Laban sa kulturang ito ng pagsisinungaling sa mga nakatataas na kinakatawan ng post-Soviet na paaralan ng mga general, dito nag-alsa ang mga batang opisyal. Halimbawa, kaso ni Kelly at 12-12 ng bilaban ng pagkamatay mula ron ayon sa mga militar ngayon. Ngayon, tungkol sa kung sino ang pinagpipilian para pumalit kay Alexander Sirski. At dito, kailangan nating maging sobrang maingat dahil ang larangan ng impormasyon ay punong-puno ngayon ng impormasyon. Поле кишит сейчас просто вброс. Ngayon, ang mga taga-suporta halimbawa ni Alexander Sirski at syempre ang mga kalaban ni Fedorov ay nagsusulat na ng mahahabang salaysay tungkol sa kung paano umano sinuhulan ni Fedorov ng daan-daang libong dolyar ang mga pandigdigang media. Kasabay ng mga protesta, nagsimula silang mag-post at magsulat ng mahahabang artikulo tungkol sa kanya, sinasabing imposible raw ito. Nagulat ang ilan na nang magsimula ang protesta, agad lumabas sa The Economist Online ang artikulo tungkol kay Fedorov at sa protesta, makalipas lang ang 1.5 oras. Nagulat ang mga tao kung paano gagawa ng material sa 1.5 oras. Madali lang dahil trabaho ng reporter ang mabilis mag-react at mag-ulat. May isa pa akong maliit na sikreto. Lahat ng mga redaksyon ay may mga nakahandang impormasyon. May mga template na nakaredy para mabilis ibigay at may dugtong ang nakahandang template. Heto na ang artikulo. Tapos na. Ang template ay impormasyon na hindi nakaayon sa isang particular na pangyayari, tulad ng paglalarawan kay Fedorov, kagawaran ng tanggulan, ilang reforma niya at butupon. Matagal ng handa ang lahat niyan. Hindi ito sikreto, ganyan talaga ang proseso sa kahit anong redaksyon. Ayan na. Tapos, nagsimula na magsulat ang mga tao na, tingnan nyo, ang mga pandaigdigang media ay nagsimulang magsulat tungkol kay Fedorov, pinagtatanggol si Fedorov. Ibig sabihin daw, may mga nagbibigay ng pera para sa mga protesta. Itong mga perang ito ay inilaan para sa mga bayarang artikulo at kung ano-ano pa, Sa madaling salita, may ganitong panig. Hindi ito pwedeng balewalain. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagkalat ng impormasyong ito ngayon. Ayan,
Hindi rin binanggit ng Financial Times ang opisyal na pangalan ng mga papalit kay Sirski. Doon, sinusulat lang nila. May mga panayam din. Sa larangan ng impormasyon sa Ukraine, pinag-uusapan na ang ilang personalidad mula sa hanay ng matagumpay na mga commander ng mga korpus ng bagong henerasyon. Sila rin ang mismong mga tauhang may asimetrikong pilosopiyang isinusulong ni Mikhail Fedorov, ngunit wala pang tsak na apelyido mula sa mapagkakatiwala ang pinagkukunan ngayon. Kaya hindi rin ako masyadong magmamadali o mangungguna sa mga balita. Magbibigay rin ako ng babala. Nagsisimula ng maglabas at magkalat ng iba't ibang bersyon ng impormasyon ang mga balita sa Rusya. Sinasabi na si Zelensky raw ay magtatalaga kay Budanov, pinuno ng intelihensya bilang punong komander. Benito, ito ay lumalabas na may pagsangguni sa mga source ng taas. Ibig sabihin, ito ay pakana ng Kremlin at hindi pa kumpirmadong impormasyon. Dapat natin itong tratuhin ng tama. Malalaman ang totoong kandidato pagkatapos ng mga pagpupulong ngayong weekend. Sa ngayon, wala pang napipili o pinangalanan. Nasa proseso pa ang pagpili. Ayon sa Financial Times, pinaghahandaan na ang pagpapalit kay Sirski. Mahalaga ring detalye na matagal nang tinatawag na mangangatay si Sirski sa kanluran at Ukrainian media. Dahil sa paninindigan niyang hawakan ang mga posisyon sa anumang halaga na iniuugnay ng mga kritiko sa mabibigat na kaswalti. Diretsang ginagamit ng Financial Times ang palayaw na ito. Ibig sabihin, ang pagpalit kay Sirski ay pagbabago rin ng militar na pilosopya. Mula sa paghawak sa mga posisyon sa anumang halaga, patungo sa panalo gamit ang asimetrikong paraan na may kaunting pagkalugi ayon kay Fedorov. Ideolohikal ang pagbabago, hindi lang simpleng pagpapalit ng upuan. Ngayon, tungkol sa kung bakit ang timing ng kaguluhang ito ay mas mapanganib o mas kapansin-pansin bilang paghahanda sa mas malaking bagay. Dahil ang lahat ng kaguluhang ito ay nangyayari mismo sa oras na ang Rusya ay naghahanda ng panibagong pag-atake. Ayon sa datos ng intelihensya ng Ukraina, ang Kremlin ay naghahanda ng mobilisasyon na mahigit 500,000 katao kalahating milyon. Ito ay senyales ng bagong malaking opensiba na haharapin ng Ukraina habang sabay na napapalitan ang kanilang militar at politikal na liderato. Natanggal na ang ministro ng depensa, sinusuri pa ang bagong punong komandante, may tanong pa sa General Staff at magtitipon ang Verkhovna Rada ng Ukraina sa Agosto 18. Ganyan kaseryoso ang sitwasyon. Sa isang banda, nagmomobilisa ang Rusya ng kalahating milyong puwersa na yung taglagas. Nagsasagawa ang Ukraina ng pinakamalaking pagbabago sa pamunuan mula simula ng digmaan. Dito lumalabas ang tanong ngayon, kaya sinusulat ng Financial Times ang tungkol sa maayos na paglilipat ng kapangyarihan. Ibig sabihin, paano papalitan ang punong komandante ng malawak na front nang hindi sinasamantala ng kalaban ang panahong ito ng paglipat? Ito ay isang operasyon, alam mo, sabi nga nila, parang bukas na operasyon sa puso at habang tumatakbo pa. Ibig sabihin, napakahirap nito. At naiintindihan ko na ngayon, malamang ay talagang kailangan na ilang pagbabago. Kailangan itong gawin, pero kailangan itong gawin ng sobrang eksakto, parang isang siruhano, para sana, wag naman sana magkaroon ng anumang kaswalti. Kasabay nito, tapat at walang panik, may kabilang side din. Yung pareho mga komandante na pinakinggan ni Zelensky, nag-ulat sa kanya, ayon na rin sa mismong presidente, tungkol sa pagbulusok ng mga tropang Ruso at sa maayos na logistical na suporta ng mga unit ng Ukraina. Ibig sabihin hindi bumabagsak ang front, hawak ng Ukraina ang inisyatiba sa ilang lugar at ang pagpapalit ng punong komandante dahil sa pressure mula sa mga opisyal sa labanan ay hindi nangangahulugang kahinaan. Pwede rin itong paraan ng pagbabago. Alisin muna ang kultura ng pagsisinungaling sa nakatataas bago harapin ang bagong pag-atake ng Russia. Magbigay tayo ng buod. Ang larawan ng linggong ito ay nagpapakita ng malinaw na kwento. Ginamit ni Sirski ang ultimatum para mapatalsik si Fedorov at nagtagumpay siya. Lumabas ang mga tao sa kalsada at sumigaw ng Sirski, umalis ka na, kaya tila nabaligtad ang desisyon. Dito, kailangan nating mag-ingat sa pagbibigay ng opinyon. Ayon sa Financial Times, naghahanap na ang presidente ng kapalit sa punong komandanteng si Sirski at kasalukuyang pinipili ang mga kandidato ngayong weekend. Ibig sabihin, si Sirski na kamakailan lang nanalo sa laban ng burokratiko ay maaring siya na ang susunod na aalis. At ayon sa mismong pag-amin ni Zelensky, dapat daw ay pareho silang tanggalin at hindi pa ito ang katapusan. Ito ay simula ng mas malawakang paglilinis, posible ang pati ang buong general staff ay target na rin.
Dagdag pa, kailangan nating maintindihan na kung talagang mangyayari ito, ayon sa lahat ng kanluraning media, magkakaroon ito ng pagbabago ng pananaw mula sa panatilihin ang mga posisyon sa anumang halaga tungo sa manalo ng may pinakamaliit na kaswalti. Ang kahilingan para dito ay nagmula sa ibaba, ibig sabihin mula sa mga batang kandidato at sa mga nagpoprotesta. Isa na lang ang tanong at critical ito. Magagawa kaya ng Ukraine ang malawakang pagpapalit ng pamunuan ng maayos at mabilis bago pa isabak ng Russia sa labanan ang ipinangakong 250,000 mobilisado? Kung paniniwalaan ang Financial Times, kasalukuyan ng pinagpipilian ang bagong kataas-taasang komandante. Paparating na rin ang pulong ng kataas-taasang komandante kaya binabantayan natin ang sitwasyon. Mukhang magkakaroon ng malawakang pagbabago sa mataas na pamunuan. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.